Eto na naman tayo. Eto na naman si Sarah. Nagyaw-yaw na naman, hindi nag-iingat. Yung sinasabi niya na she can hire a gunman for only 5,000. And that's how bad gun violence in the Philippines. Isa lamang yan acknowledgement sa mga nangyari sa Davao. Diba? Inaamin niya na ganyan kapangit ang gun violence sa Pilipinas at nagsimula yan mismo sa Davao. Grabe siya, hindi nag-iisip. Pinalalan niya yung kaso ng kanyang ama. Dahil diba sa Davao, doon nag-umpisa yung mga killing me softly na yan. Mga vigilant, kahit mga tauhan, mga pulis sa Davao, sila yung gumagawa niyan with the imprimatur of the gonggong. Siya ang nag-uutos, siya ang nagko-command. Kaya yung finger na may hawak sa baril, mas marami ang nakaturo sa kanya. Grabe. Yung bunganga ng baril nakatutok sa biktima, yung finger nakaturo kay Digong na mastermind ng mga patayan sa Davao. Itong si Sarah, ginagamit lang naman niya ang ama niya . Hindi naawa, walang konsensya. Gusto niya talagang malugmok sa kulungan ang ama niya. Para lagi niyang nagagamit ito para sa sarili niyang purpose and intention sa politika niya. Never naman niyang nagsilbi sa bayan. Puro politika ang inaatupag niya. Dahil doon siya kumikita, ginawa niyang negosyo ang politika. Pinagkakaperahan niya ang gobyerno. Diba, Sarah? Mga negosyo mo nga, bankrupt. Saan galing ang yaman mo? Buti nga'y naprupahan ni Pangulo ang pagbukas ng BIR box para dun makita kung saan galing ang yaman mo. Ang yaman-yaman pero walang cash on hand. Grabe. Kakaiba ka talaga, Sarah. Kakaiba ka. Sa kasaysayan ng Pilipinas, ikaw ang kauna-unahang vice-presidente na ma-impeach, nagnakaw at maldita.